Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook page. SP Soto. Ito yung pahayag ni Senate President Soto tungkol sa matagal nang hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa sa kanyang opisina. Ito. Lahat ng 23 senators, kahit na Senate President ako noon, tsaka ngayon, hindi ko pinapakialaman kung papasok sila at hindi. So why now? Mahirap naman. So, why now? Mahirap naman yung sitwasyon ko na yon. Kasi alam naman natin na umiilag siya doon sa problema, di ba? So ba't ko siya pipilitin kung umiilag siya sa problema? Basta ginagawa ng opisina niya ang trabaho nila, then we keep the office running. Ito, may post kasi ang GMA News. Basahin ko ang post ng GMA News. Senate President Vicente Tito Soto III said on Friday that the office of Senator Ronald Bato de la Rosa is still functioning despite his prolonged absence amid the alleged issuance of arrest warrant against him by the International Criminal Court. So, ano ngayon? Masaya masaya si Senator Bato kasi hindi naman siya pwedeng tanggalin, correct? Salamat naman kay Senate President Soto sa kanyang pag-unawa kay Senator Bato. Ulitin ko, nag-iingat lang talaga si Senator Bato. At kung ako si Senator Bato, magpasalamat ako kay Ombudsman Boying Rimulya dahil nagbigay siya ng early warning. Kasi kung pinili lang sana ni Ombudsman Rimulya na tumahimik nung natanggap niya yung balita na mayroon na. Kung ako si Ombudsman Rimulya, lalo ko yung itatago yung balita na yun. Para hindi makapaghanda si Senator Bato. Pag nandyan na, saka siya huliin, wala na siyang magawa. Hindi ko kasi maintindihan bakit nagpa-scoop siya kagad, nagpa-interview at sinabi niya na meron ng na-issue na warrant of arrest from ICC laban kay ano ba yung mga post na nabasa ko nung yung bali-balita lang na hospital daw siya. Sabi na ano ba ang ombudsman na masyadong sa press conference, anong pagtawag doon? Press conference basta mahilig sa press conference, biglang tumahimik. Balita nga na hospital siya, yung pala hindi totoo. So ngayon, nagtatago si Senator Bato, but as of now, wala pa namang lumalabas na. Ano ba talaga? Meron o wala? Ako, naniniwala ako na meron kasi nagsalita na si Attorney Harry Roque. The fact na nandun sa The Hague, Netherlands si Attorney Roque, I believe, may mga contact siya doon. At yun na, kinonperma niya na hindi naman magtago, magpa-custody ka na, Senator Bato, sa judiciary, sabi niya. Mag-surrender ka na doon sa korte. Huwag kang papayag na kikidnapin ka ulit kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Ayun. Sinunod ni Senator Bato ang payo, kaya ngayon nagtatago.
Sabi ni Senator Amy sa nabasa kong post, nung una daw, nakukontak pa niya si Senator Bato through text, nagre-respond. But right now, wala na daw. Putol na ang line of communication. Kasi kung gagamit ka ng cellphone, kahit text, namomonitor yan. So, kung bakit si General Bantag, as of now, hindi pa nila nahuhuli, hindi nila alam yung kanyang specific location, it's because mautak si General Bantag, hindi siya gumagamit ng cellphone. Yung si Alice Go at yung mga kapatid niya, iba, nakalabas na sila ng bansa. Madali silang nahuli kasi nga kulang sila sa diskarte. Gumagamit sila ng cellphone na yung cellphone nila, yun ang nakaregister sa kanilang pangalan. O di na-trace up sila. Maybe lang ang ako, hindi ako expert sa technology. Kung si Senator Bato gagamit ng cellphone, mag-text, kailang hindi nakaregister sa pangalan niya, baka pwede pa. Kasi di ba ang ating mga cellphone nakaregister sa ating mga pangalan. Pwede naman siyang maggamit ng ibang cellphone nakaregister sa ibang tao. So namomonitor nila, pangalan nun Juan Bautista. Kailang si Bato pala ang gumagamit. So, ayun na. So, yun. Again, magpasalamat tayo kay Senator Vicente Tito Soto sa kanyang pag-unawa sa kalagayan ni Senator Bato. Kahit ako, kung ako ang Senator Bato, magtago rin ako. Kasi ang hinihingi lang ng mga minority senators is assurance from the Marcos Jr. administration na kung sakaling lalabas yung warrant of arrest ng ICC, tatalima sila sa batas. Susundin nila yung guidelines ng Supreme Court na dapat idaan muna sa korte. Wala, tahimik ang Marcos Jr. administration, kaya hindi natin masisi si Senator Bato na magtago. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na Mugero. Ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyo. Una ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na ka tuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Sako para nga kuan niptan ang kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade mid 7 o mid 3. So insa dai te inyong panginabuhian? Kuan ka pa ng construction ra ang yang bana kuan
nagtrabaho na dahil sa panimalay ang iyang isawa. Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kalingiro. Salamat kaayo.